Hey, how are you? Welcome back sa Hugot Radio. Welcome back, Hugs. At ito ang Inbox Wednesday na nagkataon ay Wednesday talaga. Kaya tawagin na nating Inbox Wednesday ito. So, ayun, pasalamatan ko lang yung mga nag-vote ha. Kasi nakita ko dito, yung, yung pinost ko, ang daming nag-like. So, sabihin natin itong mga nag-react na to ay 177. Sabihin natin lahat sila nag-vote. E di maraming salamat po. Alam niyo na kung sino kayo. At 87 comments or less kasi yung mga responses ko dito minus na yon. Maraming salamat sa inyo sa pag-vote dito sa ating entry na just like before sa My Road podcast competition. Follow nyo na lang yung link na to, bit.ly/vote for Hugot Radio, or punta kayo ng Facebook page ng Hugot Radio. Hanapin nyo, nakapin ito sa taas at follow nyo lang itong instruction sa description. Okay, maraming salamat nakakatawa naman. Meron ditong video na ginawa ko dito din sa YouTube, yung Hugs, I Need Your Help. Panoorin nyo yun para malaman nyo yung step by step kung paano nyo to gagawin sa iyong mobile phone. Madali lang naman po kasi yung tatay ko nga nagawa kanina di ba? So, kayo pa. Okay, so tara, magbasa ulit tayo. Okay, hindi ko pa ito nababasa Sige. Good day po, need po ng advice. Okay, hindi ko na po maintindihan ang partner ko. Nung nakaraan, okay naman po kami. Kaso, nung isang araw, sabi niya bigla, maghanap na lang daw ako ng ibang lalaki na na magbibigay ng magandang buhay sa amin ng mga anak ko. Okay. Ayaw daw niya ipagsiksikan ng sarili niya sa mga taong ayaw daw sa kanya. Malabo nga, no? Tulong po, gulong-gulo na ako. Wala ka nasabi kung ano tong lalaki sa buhay mo. Ito ba ay asawa mo? Siya ba yung tatay ng mga anak mo? Diba? Parang incomplete yata yung information mo. So, sa masasabi ko dito, okay, just in case man na ito ay hindi mo naman talaga asawa at nagkataon lang partner mo, so sabi mo nga dito partner, so probably, I assume na hindi siya yung tatay ng mga anak mo. Okay? Tapos sasabihin niya dito, wag daw pagsiksikan ng sarili niya. Alam mo, mga lalaki minsan, gumagawa din naman niya ng issue para ayawan sila. Diba? Tandaan nyo, ladies, ang lalaking totoo at talaga nagmamahal sa iyo, hindi yan magulo at hindi yan malabo. Okay? Lagi niyang pinapaalam sa iyo kung gaano ka kaimportante sa kanya, kung gaano ka kamahal niya. Hindi siya malabo. Once na malabo yan, nababawasan o nawawala na ang kanyang pagmamahal sa iyo. Okay? So, huwag ka na maguluhan. Yan na talaga ang nangyayari dyan sa lalaking yan. Sa tingin ko, nakuha na niya yung gusto niya sa iyo, kung ano man yun, at umabot na rin siya sa punto na nasawa na rin siya at nakita rin niya ang sitwasyon niya sa iyo na parang siya ang bubuhay sa inyo, ng pamilya mo, ng mga anak mo pala, and gumagawa na lang siya ng issue para siya ay makaalpas sa iyo. So, yun ang nakikita ko dyan. Okay? So, sana ma-pick up mo yung message na to. Okay? 2 na po anak namin. Okay. Ito na pala. Asawa mo ba? Ilan anak niyo? Okay. So, asawa mo. 2 po anak namin. Nako, kung asawa mo nang yan, talaga naman. May tanong ako sa'yo. Kung asawa mo, nasabi niya ito sa'yo na ayaw daw niya ipagsiksikan ng sarili niya sa mga taong ayaw daw sa kanya. Ano bang ginawa mo? Ano ba yung hinahanap niya sa iyo? Ano ba yung bagay na ginagawa niya na parang ipinagsisiksikan niya ang sarili niya sa iyo? Meron ba siyang ginagawa na pinapadama niya sa iyo na hindi mo pinapansin? Meron ba siyang isang bagay na gusto niyang ipaalam sa iyo at ipaintindi na hindi mo tinatanggap? Ano ba yun? Kasi di naman tumasabi ng asawa mo kung wala naman ikaw nagawa sa inyong dalawa. So, ipinagsiksikan, parang medyo siya, may pagka-harsh. Alam mo, may mensahe siya na gustong ipaabot sa'yo. Okay? Ano ba yung isang bagay na yun? Hindi ko alam, no? Parang meron kasi siyang gustong ipagsiksikan sa'yo na ayaw mo naman.
Oh, yun, sabi niya dito sa last part. Ayaw daw niya ipagsiksikan ng sarili niya sa mga taong ayaw daw sa kanya. Ano yung isang bagay na yon? Kung asawa mo na talaga at kasal kayo, alam mo, di kaya meron siyang isang gustong gawin yung mag-asawa na hindi mo siya napagbibigyan. Tandaan mo, and ladies, kung asawa niyo ng lalaki, it's your responsibility to provide ng needs ng asawa mo, especially kapag ang needs niya ay pagdating sa physical needs, okay? Sexual needs, sexual attention, physical attention, okay? And, well, hindi naman mawawala sa lalaki, okay? Pagbigyan mo siya, pero kailangan nyo talagang pag-usapan yan eh, di ba? Para sa mga anak nyo, okay? Huwag na yung pairalin yung mga pride sa sarili at nagpapataasan kayo ng ihing dalawa. Kung meron kang nagkamali ka sa kanya, meron kang alam na pagkakamali sa kanya, apologize. Okay, may nagawa siyang pagkakamali sa iyo, forgive him. Ganun din naman talaga dapat gawin natin kapag tayo ay pumasok na sa relationship. Sabi nga dun sa isang video na nakita ko, magtatay silang dalawa. Yung anak na lalaki, parang nasa 30 plus na, tapos yung tatay siguro mga nasa 70 plus na. Sabi ng lalaki, mag-aasawa na daw siya. Sabi ng tatay, say sorry. Sabi ng anak, ba't naman ako mag-sorry, dad? Wala naman akong kasalanan. Say sorry. Just say sorry. Sabi ng lalaki, bakit naman? Wala naman akong ginawang masama. Ba't ako mag-sorry? Just say sorry. Hanggat sa nakulitan na yung lalaki. O sige na nga. I'm sorry. Sabi ng tatay, okay, you're now ready to marry. O, anong ibig sabihin doon? Alam mo, sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa, kahit na wala kang kasalanan, sa tingin mo lang, minsan kasi walang kasalanan ka eh. Pero kahit na, learn to say sorry and learn to ask for forgiveness. May mga bagay kasi minsan na akala natin ay okay lang sa atin, akala natin tama yung ginawa natin, pero yung pala dun sa kasintahan, ay sa asawa natin o kahit nakasintahan man lang, ay nakasakit na pala tayo. Kung ano yung nasabi natin, nagawa natin, sa atin ay okay lang, parang wala namang masama. Pero dun pala sa kapareha natin, medyo na-hurt pala siya. Meron palang masama epekto sa kanya dun sa ginawa mo sa kanya or sa nagawa mo sa kanya. So, learn to say, sorry, I'm sorry. Okay? So, kailangan mong humingi ng kapatawaran anumang kasalanan ang nagawa mo. Kung di mo maalala, tell him, I'm sorry, mahal. Kung mayroon man ako nagawang masama sa'yo, patawarin mo ako. Ayan. Okay? So, yan ang dapat nating i-practice. Hindi, medyo magulo itong kwento mo kasi wala naman ikaw nasabing specific na bagay na nangyari sa inyong dalawa. Ito lang, dito lang ako bumabase sa sinabi niya. Ayaw na ipagsiksikan ng sarili niya sa mga taong ayaw daw sa kanya. So, parang sinasabi nitong lalaki na ayaw mo sa kanya. O, di ba? So, ayaw na rin niya ipagsiksikan. Okay, pag-usapan niyo maigi yan. Okay, para sa iyong mga anak. Huwag nang patagalin yan kasi kawawa naman mga anak niyo. Okay? And ang challenges sa mga mag-asawa ay dumarating talaga yan. Okay? At sa mundong ito ay makakaranas tayo ng mga kapighatian, trouble. Okay? Natural yan. At walang perfectong pagsasama at walang perfectong asawa. Walang perfectong boyfriend o girlfriend. Walang perfectong tao. Okay? Kaya matuto tayong magpatawad ng mga pagkukulang ng mga tao sa atin. Okay? So, yun lang. At kailangan mong matuto niyan. Kasi kung hindi mo sasanay ng sarili mo, wala. Wala. Saan kayo pupunta? Puro lang kayo away niyan. Pataasan kayo ng pride. O lang sino man sa inyo ang gustong mag-sorry. Walang mangyayari. Then, pray then. Okay, pagdasal mo sarili mo na bigyan ka ng sa lakas ng loob at bagong pagtingin sa iyong asawa. At ganoon din naman yung asawa mo, pag-pray mo siya lagi na sana magkaroon siya ng bagong puso pagdating sa iyong samahan. Yun, ganun lang naman yun. Okay, si God naman ay
gustong-gusto niyan ay maging mabuti tayo sa sa relasyon pinasok natin. Ayaw naman niya malungkot tayo at mapahamak tayo. Wala siyang gustong ikakasama natin. So, gusto lang naman niya na pumunta tayo sa kanya at humingi tayo sa kanya ng tulong through prayer. At hindi naman niya ipagkakait ang tulong na kailangan mo sa moment na yan. Okay? Walang imposible kay God at ang panalangin kasi ang way para makapag-communicate tayo sa Kanya. Makipag-usap ka sa Kanya na parang kaibigan lang. Okay? Hindi yung panalangin na paulit-ulit na sa parang sinasabi mo ay si God ay bingi na inulit-ulit mo ang sinasabi mo para marinig niya. Hindi ganun po yun. Okay? Ang pagdasal ay parang nakikipag-usap lang sa isang napaka-matalik mong kaibigan. Okay. Yun. Yun na muna. Okay, wala naman akong ibang masabi kasi kung papahabain ko pa, parang nonsense na rin. Yung kasi yung pinaka-bottom line doon. Okay? In general yon, especially dito sa sitwasyon nyo. Okay? Lalo na may mga anak na kayo. Mag-asawa pa kayo. Okay? Hindi na dapat maging opsyon ng mga mag-asawa na porke hindi kayo nagkakaintindihan ay hiwalayan agad ang nasa isip. Huwag pong ganon. Meron pa palang video about hiwalayan. Panoorin mo yon para mas maliwanagan ka. Okay? Kung ano ba talaga ang konsepto ng hiwalayan at ano ba ang dapat gawin kapag kayo ay nakakaranas na ng ganitong klaseng challenge sa buhay nyo bilang mag-asawa. Or kahit sa buhay na magkasintahan pa lang. May mga videos tayo about bibitaw na ba? Kailangan na bang bitawan? Mga ganong bagay. Okay? Ang ganda, no? Ang ganda ng mensahe sa atin ng Holy Spirit. Ang mga sinasabi ko sa inyo, hindi naman yung galing sa akin. Hindi naman ako magaling eh. Ano bang alam ko? Wala namang asawa. Di ba? Di ba kayo namamangha? Parang ang dami kong alam, wala namang asawa. Pinagdarasal ko po kasi ang bawat moment na ako ay magla-live. Kasi lahat ng itatanong nyo sa akin, hindi ko naman po alam lahat yan. Ngayon kung nasasagot ko yan, hindi po yan talaga galing sa akin directly. Okay? So yun. Maraming salamat ha, Hugs, Miss Kay, sa pagtiwala ng iyong kwento. At sa mga gusto magpadala ng iyong mensahe, you can go to facebook.com /Hugot Radio PH. Hanapin mo yung Hugot Radio page at magpadala kayo ng message through that page. Okay, kasi dito sa YouTube wala pong way to send a private message. Okay, pwede rin kayo mag-email sa hugotradioph@gmail.com. Okay, again, uulitin ko yung ating competition. Okay, go to bit.ly/vote for Hugot Radio at ilalagay ko yung link dito sa description sa baba para manalo tayo. Alam mo kapag nanalo tayo, mas maganda ang equipment na magagamit ko at mas maganda ang magiging content natin dito. Naku, magkakaroon tayo ng mga guest. Kasi pwede na akong mag-guest ng mas eksperto pa sa akin. Mas maraming alam kaysa sa akin. So, hindi lang ako ang magsasalita dito. Marami pa kayo mas makilalang mga bagong muka, mga bagong kaalaman ng ibang tao na mas pinag-aralan ng itong mga bagay na to. Okay? Hindi lang naman ako ang sinasabing expert sa larangan na to. Okay? Now, don't forget then na if you want to just listen, audio lang, walang video, download nyo yung Spotify app sa iyong phone at hanapin mo sa loob yung Hugot Radio Philippines at i-follow mo na lang para makapakinig kayo ng Hugot Radio Philippines podcast. Maraming salamat, Hugs. My name is Ronaldo. Kung first time mo dito, maraming salamat. Don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify naman kayo every time na may bago tayong video. Pakishare na rin sa kaibigan mo na mga kailangan ng ganitong mga klaseng advice na posibleng mabigyan natin ng tulong para mas maliwanagan ang kanilang kaisipan, lalo na kapag nagkakaroon sila ng problema, gulong-gulo ng kanilang isip. Kagaya ng ating letter sender, na sabi niya dito, gulong-gulo na ang kanyang isip. Okay? Maraming salamat, Hugs. I love you all. Ito po si Ronaldo. Dito lang kayo. Marami pa akong susunod dito. Gotta go. Mamaya naman ulit.